Magandang araw mga Kai Soto fans. Sa mundo ng basketball, ang mga pinakamahalagang aspeto ng laro ay hindi lamang nakikita sa mga puntos o mga highlight plays. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng laro ay ang rebounding o pagkuha ng bola mula sa isang tira na hindi pumasok sa ring. Ang mga manlalaro na mahusay sa rebounding ay may malaking ambag sa kanilang koponan dahil sila ang nagsiguro na may pagkakataon ang kanilang koponan na makuha muli ang bola at magpatuloy sa kanilang opensa. Sa kasalukuyan, dalawang manlalaro sa Japan B-League ang nagsisilbing mga top rebounders, sina Kai Sotto at Thomas Welsh. Sa kabila ng kanilang magkaibang background at karera, nagkaroon sila ng pantay-pantay na epekto sa kanilang mga koponan sa liga. In this video, tatalakayin natin kung paano sila naging mga pangunahing rebounders sa Japan B-League at kung paano nila pinapalakas ang kanilang mga koponan sa pamamagitan ng kanilang husay sa pagkuha ng mga rebounds. Si Kai, ang ating Pinoy basketball prodigy, ay pumasok sa Japan B-League upang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa pinakamataas na antas ng basketball sa Asia. Matapos maglaro sa mga amateur leagues at makilala sa mga international tournaments, pinili ni Kai na magpatuloy sa Japan B-League upang maglaro sa Koshigaya Alphas, isang koponan na nakabase sa Saitama Prefecture. Si Kai na may taas na 7'3", kaya naman natural na ang kanyang kakayahan sa rebounding. Sa kabila ng kanyang kabataan, nakuha ni Kai ang atensyon ng mga tagahanga ng basketball, hindi lamang sa kanyang mga highlight plays, kundi pati na rin sa kanyang pagkuha ng mga mahalagang rebounds. Sa kasalukuyan, may average si Kai na 10.1 rebounds per game sa Japan B-League, isang hindi biro na numero para sa isang manlalaro na bago pa lamang sa liga. Ang kanyang husay sa rebounding ay hindi lamang nakabase sa kanyang taas, kundi pati na rin sa kanyang agility at mentality sa laro. Ang kanyang ability na makipaglaban sa ilalim ng ring laban sa mga matataas at mas matatandang manlalaro ay isang pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa laro at ang kanyang malasakit sa kanyang koponan. At hindi rin matatawaran ang kanyang focus at disiplina sa bawat posisyon. Kaya naman patuloy siyang nagpakita ng hindi matitinag na lakas sa pagkuha ng mga rebounds. Samantalang si Kai ay bago pa lamang sa Japan B-League, si Thomas Welsh ay isa ng napatunayan at bihasang manlalaro. Si Thomas ay isang dating manlalaro sa UCLA Bruins na naglaro sa US bago magdesisyon na sumubok sa Japan B-League. Matapos maglaro sa Livanga, Hokkaido, nakuha ni Thomas ang posisyon bilang isa sa mga pinakamahusay na rebounder sa liga. Sa kasalukuyan, may average na 12.3 rebounds per game si Thomas na siyang nagpapakita ng kanyang galing at dedikasyon sa ilalim ng basket. Si Thomas ay hindi agad itinuring na top contender nang magsimula ang kanyang karera, ngunit sa mga sumunod na taon, nakuha niya ang atensyon ng mga scout at mga experts sa pamamagitan ng kanyang malupit na rebounding at perimeter shooting. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nanalo ang USA sa 2015 FIBA Under-19 World Championship sa Greece, kung saan nagbigay siya ng malaking kontribusyon sa pagkuha ng mga rebounds at sa overall performance ng koponan. Bagaman hindi siya ang pinakamalaking pangalan sa koponan, ipinakita ni Thomas na ang kanyang dedikasyon at sipag sa laro ay nagbubunga ng tagumpay. Kahit na parehong top rebounders sina Kai Sotto at Thomas Welsh sa Japan B-League, may mga pagkakaiba ang kanilang laro at estilo ng paglalaro. Si Kai na isang Pinoy na may malaking potensyal na maging international star, habang si Welsh ay isang American na may malalim na karanasan sa college basketball at international competition. Pero sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, may mga aspeto sa kanilang laro na nag-uugnay sa kanila, lalo na sa larangan ng rebounding. Si Kai na may taas na 7'3" ay may natural na advantage sa ilalim ng basket, kaya madali niyang nakukuha ang mga high rebounds. Gayon din si Thomas na may taas na 6'10", kaya naman hindi rin siya nagpapahuli sa mga pang-rebound na situation. Pareho silang may kakayahan na makipagkompetensya laban sa mga mas matatangkad at mas malalakas na manlalaro sa liga. Ang agility ni Kai ay isang mahalagang aspeto ng kanyang laro. Bagamat matangkad, mabilis pa rin siyang makagalaw sa ilalim ng basket
at makaposisyon para sa mga rebounds. Si Thomas naman ay kilala sa kanyang mahusay na positioning at pagtutok sa bawat rebound opportunity. Hindi lamang siya umaasa sa kanyang taas, kundi pati na rin sa kanilang diskarte at galaw sa court. Isang bagay na parehong meron sina Kai Sotto at Thomas Welsh ay ang malupit nilang work ethic at dedikasyon sa laro. Si Kai ay nasa kanyang kabataan pa, ay patuloy na nagsusumikap na mapabuti ang kanyang laro at pagandahin pa ang kanyang rebounding skills. Si Thomas naman, na may mas maraming karanasan, ipinakita ang kanyang leadership sa koponan at hindi matitinag na focus sa bawat rebound battle. Ang pagiging top rebounder sa isang liga ay hindi lamang isang individual na achievement. Si Kai ay isang mahalagang piraso para sa Koshigaya Alphas. Ang kanyang kakayahang mag-rebound lalo na sa mga crucial na bahagi ng laro ay nagbibigay sa kanyang koponan ng maraming second chance opportunities. Ang bawat rebound na nakukuha ni Kai ay may kasamang pagkakataon na makapagpatuloy ang opensa at makakuha ng mga puntos. Dahil sa kanyang presence sa ilalim, mas madaling makagawa ng plays ang kanyang mga teammates. Well, sa kabilang banda naman, si Thomas Welsh ay isang solidong haligi ng Livanga Hokkaido. Ang kanyang average na 12.3 rebounds per game ay nagpapakita ng kanyang kahusayan at pagkakaroon ng leadership role sa koponan. Ang kanyang malalim na karanasan sa international competitions, alam ni Welsh kung paano i-manage ang mga critical moments sa laro at madalas siyang nakakuha ng crucial rebounds sa mga crucial moments. Ang kanyang contribution sa rebounding ay hindi lang nakakatulong sa opensa, kundi pati na rin sa depensa dahil siya ay isang malaking factor sa pagtatanggol sa ilalim. Habang patuloy na pinapakita ni Kai at Thomas ang kanilang galing sa rebounding, tiyak na magkakaroon sila ng mas malalaking opportunity sa hinaharap. Si Kai na umaangat pa lang sa kanyang karera ay may posibilidad na magpatuloy sa pagpapakita ng kanyang talento sa international level at maaring makuha ang pansin ng NBA sa mga susunod na taon. Si Thomas naman, bagamat medyo matanda na, ay patuloy pa rin sa pagpapakita ng kanyang kakayahan at tiyak na maghahatid siya ng tagumpay sa kanyang koponan sa mga darating na taon. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.